Prologue. Naniningkit ang mga mata ni Francesca nang marinig ang usapan na Senyor Regalado at ang isang binatilyo na sa pagkakaalam niya ay anak ng isa sa mga tauhan sa Hacienda Morena. Naging napakabuting tauhan na iyong ama noong nabubuhay pa, iho, at bilang pagganti sa kanyang katapatan sa akin, papaaralin kita sa kolehiyo. Maraming salamat po, Senyor. Tatanawin ko pang isang malaking utang ng loob sa inyo ang kabutihan ninyong ito. Umasim ang mukha ni Francesca. Sa edad niyang 15, ay hindi pa nilubos ng nauunawaan ang pagiging matulungin ng ama. Sa halip na matuwa sa ginagawang pagtulong nito, selos ang nararamdaman ng dalagitan ng mga sandaling iyon. Lalo na nang marinig niya, inalok ng kanyang ama sa tahanan nila ito tumira at hindi siya papayag. Ayaw na may makaagaw sa atensyon ng ama. Palibhas ay maagang naulila. Nasanay siyang solo ang atensyon ng ama. Ayoko na may kaagaw. Bakit kailangang tulungan niya ang lalaking iyon? Hindi naman namin siya kaano-ano Subalit hindi magawang isa tinig ni Francesca ang pagtutol sa kanyang isipan. Nang iwanan ng ama ang binatilyo, sinugod niya ito. Hoy, ikaw, siguro inuto mo ang papa ko, kaya pinapaaral ka niya. Nagsisip-sip ka ano? Nagkakamali po kayo, senyorita. Pusang loob po ng Senyor Regalado, ang naging kapasyahan niyang papag-aralin ako. Nabiglang pangangatwira ng binatilyo. Ang kapal ng mukha mo natanggapin ang alok ng papa ko. Ang sakit mo naman po magsalita, senyorita. Hindi makapal ang mukha ko. Halatang nasaktan ito. Umangat ang kilay ni Francesca. Ano ka? Mapagsamantala? Hindi ko akalain na matapobre pala kayo, senyorita. Hinahangaan ko pa naman kayo. Timang anyo na reaksyon ng binatilyo. Napamaang ang dalagita. Hindi niya kilala ang binatilyong ito at wala siyang planong alamin ang pangalan kung sino ito. Basta't para sa kanya, isa itong oportunista na plano mang agaw ng atensyon ng kanyang ama. Inuusap niya ang ama sa plano nitong pagtutol. Basta, papa. Ayokong papag-aralin mo ang hampas lupang iyon. Pinagsungitan ba naman ako? Iha, mabait na bata si... Basta, ayoko na siyang makita sa lugar na ito. Walang nagawaan doon. Nasanay si Francesca na laging pinagbibigyan ng gusto. Whatever she wants, she gets. Na mga sumunod na araw, hindi na nakita pa ng Francesca ang mukha ng naiinisang binatilyo. Akala niya, tuloy-tuloy na niya susuluhin ang atensyon ng amang byudo. Subalit isang umaga, nagising na lamang siya na may kasalo sa almusal ang ama. Isang babaeng sa kanyang tingin, nagkaedad ang ama niya, na ng kanyang masilayan, ay agad siya nakaramdam ng pagkadisgusto. Kasalo ng mga ito ang dalawang babaeng sa kanyang tingin, ay kaedad niya ang isa, at ang isa ay may edad sa kanya. But what shocked her is the fact that the older woman was wearing a seductive sleeping dress na hindi na nagawa pang palitan bago dumulog sa hapagkainan. Nanunuri ang mga matang tinitigan niya ito. Matigas ang kanyang anyo nang ibaling ang paningin sa ama. Sino siya, papa? Siya ang bago mong mama, Francesca. You can call her Tita Gloria. Sina Hilda at Gina naman, ang mga bago mong kapatid. So, what you mean is that they are new additions to the family? Exactly, iha. Nawala ng kulay ang kanyang mukha. Pero bakit? Hindi mo muna ako kinausap kung papayag ako, papa. Iha, unawain mo naman ako. Kailangan ko na makakasama. Hindi ko kaya mag-isa. Nakapag-isa ka na for 10 years, papa. Bakit naisipan mo pa mag-asawa? Hindi ako makapapayag na makasama sa isang bahay ang mga oportunistang ito. Sumusobra ka na. Isang malakas sa sampal ang inabot niya buhat sa ama. Napatda siya. Kaagad na langilid ang kanyang luha habang himas-himas ang pising sinampal ng ama. Sinampal mo ako dahil sa mga taong iyan? Dahil sa mga sampid na iyan? Masamang-masama ang kanyang loob na sumbat dito. At imang anyo, tinalikuran niya ang mga ito. Dara-diretso siya sa kanyang kwarto. Francesca, tinangkasi ang sundan ng kanyang ama, subalit na ilak na niya ang pinto at hindi siya napilit na pagbuksan ng ama kahit anong pinilit ito. Nagkulong siya roon ng 2 araw. Subalit walang naging buong ang ginawa niyang pagkukulong. Siya ang hindi nakatiis dahil sa gutom. Paglabas niya, ang kanyang nabuglawan
ay maging ng Gloria, Hilda at Gina, na misula mga pensyonado na nakahambalang sa malaki nilang salas habang nanonood ng telebisyon at mamapak ng ubas at mansanas. Sosyal, nanggigigil niyang sabi sa isip. Ang lalo pang nakadagdag sa kanyang inis nang di ba lang siya pinansin ng mga ito. Nasaan ang papa ko? Matapang niyang tanong. Malay namin, sagot ni Hilda. Sa galit niya, bigla niyang pinatay ang telebisyon. Hindi porket naging pangalawang pamilya kayo ng papa ko, ay magre-reinahan kayo rito ha? Ang lakas ng loob niyong pakialam sa laman ng refrigerator namin Tumayo si Gloria at nakataas ang kilay na tinarayan siya. Correction, baka refrigerator natin ang ibig mong sabihin. Alam mo iha, wala ka nang magagawa. Kabilang na kami sa bahay na ito at dito na kami titira at lahat ng gamit dito ay may karapatan na kaming galawin sa ayaw mo man at sa gusto. Sinasabi ko na nga ba at may ba kayong motibo sa papa ko? Huwag mong pagbibintangan ang mama namin ha? Atakmang sasampalin siya ni Hilda, subalit napigil ito ni Gloria. Tama na yan. Wala naman kayong dapat pang pagtalunan. At ikaw naman iha, matuto ka ng tanggapin ng lahat. Hindi mo naman kayang ibigay ang kaligayahan ng ama mo na tanging ako lang ang makapagbibigay. Malumanin na wika ni Gloria, pero ewan ba niya kung bakit. Tila nila nakuhang magtiwala sa madrasta. Nag-init ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay tutol na tutol ang kanyang kalooban sa pagkakaroon ng bagong pamilya ng ama. Hindi niya magawang matanggap ang katotohanan sa isang iglap ay magkakaroon siya ng kalaban sa sarili nilang pamamahay at tatlo pa man din. Mga kalaban sa kanyang tingin ay pawang mga palaban at hindi mapapagkatiwalaan. Hindi ako maaaring maniwala sa mga sinasabi mo, iha. Mababait at magagalang ang anak ni Gloria at maging si Gloria ay napakabait rin. So ang ibig mo sabihin, papa, ako ang lumalabas na sinungaling? Dala marahil ng galit mo, kaya nagagawa mo silang siraan. Hindi ko sila sinisiraan, papa. Talagang pinagtulungan nila akong tatlo kanina nang sitahin ko sila para sila mga tigre. Papa, muntik pa nga nila akong, narito ka pala, Francesca. Ipinapatawag ka ng mama. Nalaman niya ang paborito mo ang lasagna at ipinagluto ka niya. Si Hilda, ubod tamis ang pagkakangiti. Napakunot noo si Francesca. Sa kanyang tingin ay malayo. Mapaniwala niya ang ama sa mga sinasabi. We better taste that lasagna, anak. Ginugutom na nga ako. Yakag ng Senyor Regalado. Hindi na niya magawa pang tumutol. Ang akbayan ng ama patungo sa dining room. Nang lingunin niya si Hilda, makamandag ng ngiti ang nakita niya sa mukha nito. Hindi ko yata matatagalan ito. Mag-ingat kayo na may mahalata sa inyo si Regalado. Kayo rin, kapag nagkataon, magbabalik kayo sa hirap. Mama, hanggang kailan ba tayo magtitiis na maging mabait? Akala ko ba sabi mo, ay tayo maghahari sa bahay na ito kapag napangasama mo ang matandang iyan? Hindi pa rin kami makaporma kapag nariyan ang kanyang anak Napakamaldita. Gustong-gusto ko na talagang papuntahin rito mga barkada ko, pero hindi ko mapapunta dahil sa babaeng iyan Konting tiis pa, anak. Baka naman mabigla sa inyo si Regalado at abangan kapag nalaman ang tunay na ugali ninyo. Ako, mama, ay hirap na sa kakaarte na prim and proper. Alam naman ninyong mataray ako at kapag nainis ako sa Francesca na iyan, manghihiram siya ng mukha sa aso. Nalulumang nasa po ni Francesca ang kanyang dibdib. Dinig-dinig niya ang usapan ng mag-iina. Subalit paano pa siya magsusumbong sa kanyang ama? Gayon kisimula pa lamang siya ay sinasansala na siya nito. Naalaala niya nung huli magsumbong. Tinarayan siya ng magkapatid na mahuli niya. Pinapakailaman ng kanyang mga gamit. Pinaniwalaan ng kanyang ama ang dahilan na Gina at Hilda na naayos lang ng mga ito ang kanyang damit sa closet kaya sila naroroon. At pinagbintangan na raw niya kaagad. Anak, huwag mong gawing bitter ang buhay mo dahil sa hindi mo matanggap na may bago akong asawa at ang kanyang mga anak. Hindi ko sila matatanggap ng pamilya, papa. Masasama sila. Maniwala ka naman, papa. Iha, huwag mo akong bigyan ng problema. Gusto ko maging tahimik tayo at masaya. Pag-aralan mo ng mahalin ang tita Gloria mo at ang dalawa niyang mga anak.
Magmula noon, wala na siyang nagawa pa, kundi mabatsyag na lamang sa mga kinikilos sa mag-iina at tunay na wala siyang madamang pagtitiwala sa mga iyon. Naihinga niya ang kanyang problema sa isang kamag-aaral sa high school na nagkataon patungong New York para doon na magpatuloy ng pag-aaral. Ano kaya kung doon na rin ako magpatuloy ng pag-aaral? Aba, walang problema sa iyo. Sa yaman mong iyan, tiyak na makakakuha ka agad ng visa. Sinabi niya ang balak sa ama. Alam naman ito na minimitin niya makapag-aral talaga ng performing arts sa ibang bansa noon pa mang nabubuhay ang kanyang ina. Kaya napapayag niya ang senyor. Actually, maaari nang i-give up ang kanyang pangarap dahil sa kanyang ama. Nang mamatay ang kanyang mama, namatay na rin ang kanyang pangarap na maging isang stage actress o artista sa pelikula. Subalit ngayon, ay iyon ang kanyang ginamit na dahilan upang makapangibang bansa at makaiwas sa madrasta at mga anak nito. Lingid sa ama, masakit ang kanyang kalooban na iwanan ito. Subalit hindi niya makakaya talagang tiisin ang mga nakikita niya sa mag-iina. Walang kamali-mali si Senyor Regalado na sa pagtungo sa New York, wala na siyang plano bumalik pa ng Pilipinas. My father is coming here, Leslie. Masaya pagpabalita niya sa kaibigang Pilipina na kasama sa inupahang flat sa New York. At last, magkikita na kayo. Pihado, maninibago siya sa iyo. Dalagang-dalaga ka na at napaka-smarte pa. How I wish naging kasang ganda mo at kasang sexy mo rin ako. Parang ang bilis ng panahon, ano? Magsi-17 pa lang ako na magpunta rito. And now, I am already 22 and working as a production designer sa isang foreign film company. Oo nga, natupad mo na rin ang pangarap mong ma-involve ka sa filmmaking kahit nga hindi pa naging artista. Ang sarap nga ng buhay natin dito, pero mas masarap pa rin ang buhay sa Pilipinas. Tama ka, dito kasi walang chismisan, puro trabaho. Hindi usang pangangapit bahay. Hindi rin pwedeng makikain palang basta-basta. Dumating ka ng oras ng tanghalian, problema mo, hindi ka kasahog sa pagkain nila. Pero kaya kong tiisin ang lahat ng lungkot dito. Kasi naman tumira ako sa hacienda namin, nakasama ang madrasta ko at ang mga anak niya maldita. Talaga bang hindi mo sila nakasundo? Mga Tupperware sila, Leslie. Kapag kaharap ang papa, ang bait-bait nila. Pero kapag nakatalikod, para sila mga makakamandag na kobra. Tila ba hindi sila gagawa ng mabuti? Talaga? I don't trust him since the very beginning. Know what? Nang minsan nakausap ko ang aming mayordoma sa telepono, ay nalaman ko, para mga reynaro sila talaga magsikilos. Ultimo pagkuha ng pagkain sa mesa, ay niaasa pa sa mga katulong. Ganun silang katindi. Hindi ko nga nagawa iyon sa mga katulong namin eh. Matindi nga. Kaya lang, paano kung pilitin ka ng papa mo na magbalik ka ng Pilipinas? Ewan ko. Matagal na nga niya akong pinapauwi. Bumisita lang raw ako, pero hindi ko magawa. I can't bear to see those intruders. Naghahari-harian sa bahay namin. Mabuti na lang ako, walang problema sa pamilya ko. Dahil pareho pang buhay ang parents ko, sana ay huwag kong abutin ang sinapit mo. Baka hindi ko rin makaya. Mahirap talaga, Leslie. Masakit. Tinis kong hubag makapiling ang aking ama para lang makaiwas ako sa bago niyang pamilya. Sila ang sumira sa relasyon namin mag-ama. I believe na mahal ka ng papa mo. Kaya lang, kailangan na rin ng atensyon ng isang asawa. Kung may batas lang sa Pilipinas na pwedeng idemanda ang isang madrasta at mga anak nito para umalis ang bahay namin, ginawa ko na. They have deprived me of the right to be with my father hanggang sa tumanda na siya. Bakit ka pa pupunta ng New York? Gayong may sakit ka. Baka makasama sa iyong pagbabiyahe. Huwag mo na akong pigilan, Gloria. Nasasabik na rin ako makita ang aking anak. Ang hirap sa'yo. Iniintindi mo pa ang anak mo iyan na natiis kang iwanan rito. Samantalang naririto naman kami mag-ina na nag-aasikaso sa'yo. Kaya naman, nagpapasalamat ako na malaki sa inyong mag-iina. Lalo pa nga at kayo ang tulong-tulong sa nag-aalaga sa akin habang may sakit ako. Ganyan ka namin kamahal na Regalado.
Ang hiling ko lang, masuklian mo rin ng pagmamahal ang ginagawa namin mag-iinang pag-aasikaso sa iyo. Huwag kang mag-alala, Gloria. Hindi kayo maaapi kung sakaling ako ay mawawala na. Napangiti na makahulugan si Gloria sa narinig. Nasasalamin ng kamandag sa mukha nito. Hindi siya dapat makaalis, George. Paano na ang ating planong pagkamkam sa kanyang kayamanan? Kung magkikita silang mag-ama, kapag nakita ni Francesca ang kalagayan ng kanyang ama, ay baka mapilitang umuwi rito ang bruhang iyon at mabalilyaso pa ang plano natin. Leave everything to me, Gloria. Sayang naman ang pagiging abogado ko. Kung hindi natin makakayang ibaluktot ang batas, ang kailangan lamang ay huwag na makaalis si Regalado. Paano ang gagawin natin para mapigilan siya? Makahulugang tumingin ang abogado kay Gloria at saka bigla itong niyakap at hinalikan. Sumara ang pinto ng opisina ng abogado. Gusto kong ihanda mo na ang last will and testament na pipirmahan ko na magsasalin sa lahat ng aking mga kayamanan at mga ari-arian sa pangalan ng aking anak na si Francesca. Bakit ako ang pinapagawa ninyo nito at hindi si Attorney Mendez? Baka ho sumama ang loob ng attorney kapag nalaman ito, bilang siya naman talagang legal advisor sa sumala pa lamang. Ang tiwala ng tao ay nasisira kung minsan, iho. Hindi ko gusto may makaalam tungkol sa testamentong aking pinapagawa sa iyo, maging si Attorney Mendez. Kunin mo ang aking attache case, iho. Tumalima ang inutusan at mula sa attache case ay nilabas sa isang malaking envelope na makapal ang laman. Gusto kong ikaw ang humawak ng lahat ng dokumentong iyan. Sa isang binuklat ng lalaki ang laman ng envelope at amangha ito sa nakita. Senyor, mahalagang dokumento mga ito. Kaya nga inahabilin ko sa iyo. Malaki ang tiwala ko sa iyo, iho. Sa mga tawang kasama ko dito sa asyenda, ikaw lamang ang gusto kong pagtiwalaan ng mga mahalagang papeles sa iyan na may kinalaman sa aking kabuhayan. Pas delikado, nasa possession ko iyan. Hindi na nagkusisa pa ang binata. More or less, ay may ideya na siya kung bakit. May hindi magandang balita na karating sa kanya tungkol sa asawang kaoli ng senyor at ang abogadong si Attorney Mendez. Gusto ko rin ihabilin sa iyo ang anak ko si Francesca. Tanging sa kanya mo lamang ibibigay ang mga dokumentong iyan sa tamang panahon. The independent is spoiled brat na ayaw yatang umuwi dito sa inyo. Hindi ko siya masisisi, iho. Sumama ng husto ang kanyang loob sa akin sa ginawa kong pag-aasawang muli. Kaya, nagtungo siya sa New York at doon nilibang ang sarili sa pag-aaral ng performing arts. Napakatikas ang kalooban ng inyong anak, senyor. Magwawalong taon na siya roon ay hindi malaki na isipang dalawin dito. Kahit ang pabalik-balik naman siya sa New York ay hindi ni problema ang pamasahe. Alam mo, iho, sabik na sabik na ako makita ang aking anak. Siya para ng pinakmahalagang nilalang sa buhay ko, iho. Lamang din na naintindihan ang pangangailangan ko bilang lalaki. Pero kailan ho ang balak ninyong pagtungo ng New York? Kapag bumuti ng aking pakiramdam, ay baka sa isang buwan. Bakit hindi na lamang niyo pauwi na rito si Francesca? Ilang ulit ko na siyang pinapauwi rito, pero hindi rin mangyayari iyon. Hanggat naririto ang mag-iina. Ngayon, higit sa lahat niyo kailangan ng pagkalinga niya. Tama ka, iho. Nakakalungkot isipin na kung kailan pa ako tumanda, saka pa kami nagkahiwalay na mag-ama. Subalit gusto kong unawain ang aking anak. May naging pagkukulang din ako sa kanya dahil hindi ko isinaalang-alang ang kanyang damdamin. Napakapal de Francesca para makaisip. Kasi ang magrebelde, isipin na lamang niya ng lahat-lahat ang inyong ari-arian ay tanging siya lamang magmamana. Kaya nga, sa iyo ko ibibilin. Kung sakaling mawawala ako, ay ikaw nang bahala sa kanya. Senyor, bakit ba puro kayo pagpapaalam? Ang lakas-lakas ng katawan ninyo para kayo mag-isip ng negatibo. Hindi natin hawak ang ating buhay, iho, lalo na sa isang katulad ko. Mabuti na mailagay sa maayos ang lahat. Napamuntuhin nga ang binata. Anong gusto niyong gawin ko para sa kanya, senyor? Kung sakaling ako ay wala na, huwag mong pababayaan ang aking anak, iho. Alalayan mo siya at tulungan kung kinakailangan.
Bakit po? Sa akin din siya binibilin. Sapagkat nakikita ko ang kabutihan sa iyong puso, iho. Hindi ka mapagsamantala, matapat ka, hindi ka mapagmataas sa abogado. Yan ang mga dahilan kung bakit sa'yo ko pinagkakatiwala ang lahat-lahat, pati ng anak ko si Francesca. Salamat sa inyong pagtitiwala, Senyor. And please, madaliin mo ang pagsasaayos ng aking testamento.